Ito na mga kababayan. Si Robin Padilla, isang senador, number 1 senador noon nung ito'y nanalo. Ngunit sa kabila ng pagiging numero 1 senador, wala nang ginawa kundi puro na lang kapalpakan. Puro na lang bubuhan at katangahan. Tapos ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, kahapon mayroong hearing po sa Senado at labas ito ng isang issue patungkol kay Yussi Claire Castro na si Yussi Claire Castro daw ay merong troll farm. At sa pagkakaalam ko at ini-issue nga nila ito, especially kay Marcoleta, na may bayad daw ang PCO or Presidential Communication Office ng 75,000 a month. Ayan. Para sa mga vloggers daw. Gaano kaya katotoo yan? Mga kababayan, according po sa hearing sa Senado po, mga kababayan, ay nilabas po ito ni Senator Robin Padilla na si Yussi Claire Castro daw ay merong pinagalitang vlogger kasi tanga-tanga daw itong vlogger na to, na content daw ng content at humihingi daw ng bayad. So ito po, mga kababayan. Gusto ko lang pong klaruhin mga kababayan, ang bibigkasin po dito sa ipinarinig ni Robin Padilla sa hearing sa Senado ay pangalan po ng mga vlogger ng DDS. At yung naturang boses nga doon ay dalawa lang po, si Baduy daw at si Maharlika. Pero bakit napunta kayo si Claire Castro? Ayan na mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo. Ito po ang tawag dito mga kababayan, nasa hearing. Ito po, pakinggan ninyo mga kababayan. May nangyari kanina sa Senado meron po kasing deliberasyon ng budget ng Presidential Communications Office sa Senate kanina. Itinanong ni Senador Robin Padilla kung dapat daw bang may troll farm ang gobyerno. Abay, dapat ba? Pero madami ako nakikita sa internet. Sa mga comments sa atin, parang may troll farm. Di ko alam kung kaninong ano yon, side yon. Troll farm? Ay, obvious pala daw. Copy-paste. Parang dati isa lang sila na bumabanan sa media. Isang grupo lang sila. Ngayon parang naghiwalay pa kayo. Ay! Divide! Naglabas din Kita si Padilla ng audio at video record. Ito mga kababayan, sabi nung isang lalaking reporter, no, yung Becky, sabi niya, dati daw, iisa lang daw ito. Ngayon parang nahati daw, no, which is totoo naman talaga. Ito po yung sinatawag ni Robin na troll farm. Ito po yung mga vloggers. Wag po na yung magmaang-maangan, Senator Robin. Alam mo po kung ano yung vloggers, no? Alam mo yun, Senator Robin. Kasi bakit pinupromote ka rin yan noon? At sabi nga dito sa isang anchor sa TV5 News, na dati daw ay isa to, naging nahati daw. Totoo naman pong nahati. Kasi bakit? Dati po ang mga BBM vloggers at ang DDS vloggers ay iisa lang po yan, maliban kay Banatbay. No? Kasi si Banatbay hindi po yan kasundo ng ibang mga BBM vloggers. So ngayon mga kababayan, ito nga ang nangyari. Nung naghiwalay si Sara at si PBBM bilang Vice at President dito sa Uniteam, nahati po. Yung iilan ng mga vloggers ay nagpaiwan kay PBBM, yung iilan ay nandun kay Sara. Now which is, ang kaibahan po, dito sa mga vloggers ni PBBM na tinatawag nilang trolls at dito sa mga vloggers ni Sara na tinatawag din ng trolls, ay matalino po ang dito sa pro-admin vloggers. At ang dito naman sa kabila ay kadalasan fake news, mga bobo, tanga-tanga. So ngayon mga kababayan, ito po yung issue doon na nilabas ni Senator Robin sa Senado. Pakinggan nyo po. Wording sa kanyang interpellation. Para po sa detalye, makakausap natin si Mobile Journal, Marymon Reyes. Hi Marymon! Daddy Car TV, hello po. Hi Marymon! Joby, Chige, Masay, magandang gabi. So far ngayon dito sa Senado, ang inaantabayanan natin yung pagsalang naman ng budget ng DPWH. Kasama nandito ngayon si Secretary Vince Dizon. Pero kanina, nung sinalang naman yung 2.7 billion na peso na proposed 2026 budget ng Presidential Communications Office, nabuksan nga ni Senator Robin Padilla yung pag-question niya na kung yung pera raw ba na maaalat o ma-appropriate doon sa ahensya, maging sa attached agencies nito, hindi na mapupunta dito sa mga questionable trolls, sa mga vloggers, and doon may pina-play siya kanina na voice clip or voice recording na isang conversation between two persons. Ang sinasabi, allegedly, ito lang si Malacanang Press Officer, Yusik Attorney Claire Castro, na may kausap. So yun ha mga kababayan, narinig nyo po yung ipiniplay ni Robin Padilla sa Senado na pinangalanan nga niya na si Yusik Claire Castro daw ito.
So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin yung ipiniplay sa Senado ni Robin Padilla. Sa balita po ito ng News 5. So ngayon kukuha ako ng another video, galing po ito sa TikTok na kung saan in-upload nila yung putol mismong video na nag-represent si merong ini-endorso itong si Robin doon sa Senado. Ito po mga kababayan. No, pakinggan nyo po. Ayan, continue po natin. Meron po kasi lumabas na voice recording. Kung pwede po natin mapanood. Para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito ay kagagawan lang ng mga ibang taong gusto Thank you so much, Mr. President. We request that Senator, the PCO Secretary says that the announcement given by the President himself was conveyed to the PCO and that is the source of their declaration or their message. So in this case, you followed the process which is the President himself through the diretso sa inyo gave that statement. So parang sinasabi po, ginang na tagapangulo, na naglabas po kaagad ang USEC nila ng pahayag na hindi po ito opisyal. I am told that the Undersecretary's statements emanated from the President. Yes, it was cleared. It was cleared. Cleared by whom? Cleared by me. Cleared by the Secretary, and the Secretary cleared it with the President. I was there, yes, the information. Yes, the information conveyed by the Undersecretary was cleared with the Secretary who cleared it. So yun po ang tamang informasyon, hindi po yung kumakalat sa media. Kasi may kumalat po sa media na ang sinasabi ng ating dating Executive Secretary na hindi po yun ang naganap. So ang naganap po talaga, yung sinasabi po ng ating USEC. Yes. Again, po ang para alam po natin kung ano talaga yung statement. Again, because this will go down in history tapos ako nag-defend ng budget hindi po ako privy sa sinasabi po nila. Ako ay taga-defend ng budget. Pero ito, hindi budgetary process ito'y kaganapan ng kasaysayan. Pero para po maliwanag, may mga side, you want to go, Tingnan mo, Robin. in the microphone, just so that it's clear. Because I'm saying this so that it's clear that I am the messenger I'm trying to explain. According to the PCO, they cleared the statement with the President. Opo. Yan po ang pangahawakan natin ngayon. At yan po dapat ang malaman ng tao. Yes. Opo. Yung pahayag po ng ating dating. We may or may not agree, we may or may not believe, but that is what is transmitted to me now by the PCO. Opo. Dapat po kasi isa lang ang mensahe. At kung ano yung mensahe, yun po talaga ang dapat na malaman ng tao. Ayan na. Meron po akong pangalawang katanungan. Pakinggan ninyo. Kapag sinabi po natin public information, naniniwala po ba ang PICO na dapat hindi ito political propaganda? Ang public information po, dapat hindi political propaganda. Dapat po ay katotohanan, di ba po? Oo, tama. News Totoo. dissemination must be based on truth. Opo, kahit walang proteksyonan na kahit na sino. Mali o tama, dapat public information. The truth. Malaman ng katotohanan. Yes, sir. Opo. Meron po tayong katanungan na nakakagulo rin po. Kanina tinanong na po ito ni Senator Raffy. Katunayan, paglakad po niya doon, sinundan po siya sa lounge. Sinabi ko sa kanya, boss, ba't hindi mo pa tinuloy? Tinanong mo na eh. Yung patungkol po sa mga troll. Troll Ito farm po kasi daw. ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro ng ating ahensya na pati po sa pribadong buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying. Meron na pong mga batang nagpapakamatay, meron na pong nasisira ang mga buhay, nagagawa po ito ng mga troll. Totoo Ang yan. ating po mga ahensya at Mga PICO ay DDS naniniwala gumagawa na niyan. dapat may troll ang gobyerno. Hindi ko kailangan sagutin, itanong sa kanila, dapat wala. At ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, ito talaga bang wala? Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I'm speaking for myself. I mean, of course, the official statement. Again, I'm defending their budget. And I'm only saying this based on what is transmitted to me. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, we don't know. So, I am told they do not have trolls. Ma'am I am PB, told maraming they do not salamat use po, government ma'am. funds for fake news and trolls. All organic supporters. They're all organic supporters. And if you have any proof, please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasing Baka sabihin ninyo, part ako ng troll. Ay, organic po ako. Hindi pa presidente si Marcos, vlogger na ako. Baka sabihin ninyo, troll ako. Ako ba robot ba ako? AI ba ako na magko-comment dyan tas walang mukha? Hindi po ako troll. Tao po ako. Mga putang ina ninyo mga DDS. Oo, nagagastos daw ang PCO. Sabi ni Robin, ito. Nga po, maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording. Ayan na. Kung pwede po natin mapanood. Para sa inyo po manggaling kung totoo ito, o ito ay AIO, o ito ay kagagawan lang ng mga ibang taong gustong Manila. Pwede po natin mapakinggan. Ako po ay merong final na bill kasi.
Ayan, ayan. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi Anti-troll ng ating daw. mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman? Hangos na lang, mahingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo ng budget, wala naman nangyayari. Saan hawak na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Ngayon, mga kababayan, kung ito ay si Yussi Claire Castro ang nagtanong, tapos may babaeng nagsabing si Rosalinda, si Mandarahok at itong vlogger na to, mga kababayan, lahat po ng mga binigkas na vlogger dyan, Senator Robin, kung nanood ka sa akin ngayon, gusto ko lang pong i-educate kita. Ako bilang vlogger, halos kilala ko po lahat ng mga vlogger ng DDS. Yung boses na nagsalita dyan, si Maharlika po yan. Si Maharlika po yan. Pangalawa, yung babae na nagsalita dyan, hindi ko kilala, pero yung mga binigkas niya na nagpapadagdag ng bayad, monthly, sa payroll mula kay Sara na DDS, si Mandarahok, tapos si ano, anong pangalan nun? Isa? They go on shots. I am Ito, told ito, they ito. don't use government funds. Ito, mga for fake kababayan. news. Continue natin. Ito. Para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manila, pwede po natin mapakinggan. Ako po ay merong final na bill. Imbestigahan mo, Senator Robin, ang mga DDS vloggers. Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman? Hangos na lang, mahingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Ma'am Wendy, salamat po. Wala po akong hangos na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila. Mandarahog. Ayan, si Mandarahog, isang matambang vlogger ng DDS. Alam mo na, Senator Robin. Yan po si Mandarahog. Si Mandarahog, yan po siya, mga kababayan. Yan po ang binigkas doon ng isang babaeng vlogger na kausap ni Maharlika. Senator Robin, kung nanood ka sa akin. Ayan po si Mandarahog, kita nyo po, napaubos na yung buhok pero chismoso pa rin. Gawain po ba ng lalaki yan? Bakla po ang gumagawa niyan. Ma'am Wendy TV, maraming salamat po. Sunod po kay Mandarahog, ito po. Rosalinda, taga-Bukid. Ayan, si Rosalinda, ayan po yung mukhang daga na vlogger. Yung vlogger na meron daw sakit na pneumonia na mukhang daga. So, yan bang mga vlogger na yan is a BBM vlogger? No. Ako po mismo nagsabi, hindi po mabilong sa mga BBM vloggers yan. Bakit? Isusuka po yan kung mag-apply po yung vlogger ni PBBM. Kung halimbawa kami, grupo kami kung yan sila ay mag-apply sa grupo namin bilang BBM vloggers o supporter ni BBM, voluntaryong sumusuporta, hindi po tatanggapin yan. Bakit? Bago po kami naging BBM vloggers, meron po kaming grupo na United Talino Warriors. Mahirap po tawagin United Talino kung itong mga to ay ipapasok mga bobo. Diba? Yan po, isa po yan sa bumibira kay BBM. Alam mo yan, Senator Robin, kitang-kita mo yan. Si Sara ang pinagtanggol niyan. At pati itong matandang baklang panot, no? Yan si Mandarahog at ito si Rosalinda. So, klarong-klaro po, Senator Robin. Paano po mangyari na kausapin yan ni Yussi Claire Castro? Ever since hindi po si Yussi Claire Castro nakiusap sa mga yan, kasi si Yussi Claire Castro is kakamping po yan. Continue. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro lang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung may nagdagdag sa budget nila. Talagang kami namin magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. Puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masad ba? Oo, masad naman. Sa totoo lang, nag-aabon na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kahingin ito si Mandarahog. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. Pangalawa, mga kababayan, no? Ito po, Taurus, hindi pa Yussi si Castro kumalat na yung record na yan. At sa mga DDS yan, nag-aaway-away kuno, di ba? Boses ni Badoy yan. No? Tinawag ni Madam Jan sa audio
ay nako, Robin. Boses daw po pala ni Baduy. Hindi pala kay Maharlika. Boses daw yan ni Lorin Baduy. Hindi pa Yusik Claire Castro. Lumabas na yan. At take note mga kababayan, nakatatlong content na tayo niyan. Pang-apat na to ngayon. Yung mga pinangalanan doon, Senator Robin Padilla, ay hindi po yan mga BBM vloggers or vlogger supporter ni PBBM. Lahat po ng lumabas doon ay mga DDS vlogger. Yung isa pangalan nun, yung mukhang daga. Tapos yung isa si Mandarahog at saka si Rosalinda. Si Mandarahog yun po yung baklang mataba no, na purong ngipin. Tapos nagkapanot-panot na araw-araw mag-live, walang kwenta. Tapos ito namang si Rosalinda, nagkabuto-buto, lumabas na yung mga Adam's apple niya, yung pinakabuto ng Adam's apple niya, kasi may sakit siya, mukha siyang daga, yung ngipin niya sungki-sungki, sapaw-sapaw. Diba? Yan po yan mga kababayan. So, Senator Robin, hindi po yan BBM vloggers. At higit sa lahat, hindi po yan si Yusik Claire Castro. Boses po yan ni Baduy. Dati po yang lumabas. At tapusin po natin ang sinabi nung kausap ni Di Umano'y Badoy. Resign. Starting today. And remind lang po kita. Recorded to pag-uusap natin. Shit. Ayon po sa mga, pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito Opo. Hindi ko po sinasabi sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng Yusik. Totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it Si supposed to be? Badoy. Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusik Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for a voice print? Ayan, Robin, naliksyuran ka pa ni Tito Sen. Instead na magaganyan-ganyan ka, bakit hindi mo ipadala sa NBI para imbestigahan ng NBI kung sino yan? Sino yang Rosalinda? Sino yang Mandarahog? Nang malaman mo, Senator Robin, di ba may power ka, senador ka baka naman, gumalaw ka. May hawak kang record, ipa-NBI mo para matrace ng NBI kung talagang sino yan. Di ba? Tapos pag malaman mo ngayon na parte ng DDS yan, huwag mong kampihan. Kasi di ba, meron kang doubt na kung galing ba yan sa PCO kay Yusik Claire Castro. Ngayon, pag ipa-NBI mo yan, hinahamon kita, Senator Robin, para mawala ang haka-haka or doubt mo sa isipan mo. Para hindi ka sabihang walang kwentang senador, sumasahod ka pa naman, ipa-NBI mo. Ngayon, pag nalaman mo, kapag may hearing, magpatawag ka ng hearing, ibulgar mo. Diba? Ibulgar mo. Tapos ipakita mo sa sambayan ng Pilipino na ito pala ay galing sa mga DDS. Kasi DDS po yan. Si Mandarahog, si Rosalinda, si DDS po yan. Yan po yung mga fake news. Ang papangit. Yung isa mukhang daga, yung isa mukhang gorilya. Sabi mismo dito sa Di Umano'y si Badoy, nakausap ng isang vlogger. At sabi pa nga nung vlogger nakausap, ma'am, pasensya na po, paalala ko sa'yo, naka-record po ang usapan na to. Diba? Dalhin mo sa NBI, Senator Robin, at hinahamon kita. Kapag ang investigasyon ng NBI ay lumabas, BBM vloggers yan, magpapademanda ako sa'yo. Pero pag lumabas na DDS vlogger yan, Senator Robin, mag-resign ka. Yan ang totoo. Yan ang hamon ko, Senator Robin. Dalhin mo sa NBI. Pag lumabas, ang binigkas dyan ay puro DDS vlogger, magpademanda ako sa'yo. Pero kung lumabas DDS vlogger yan, Senator Robin, mag-resign ka. Simple lang, para paniwalaan ka ng tao. Gumalaw ka rin paminsan-minsan. Diba? Hindi naman ako maghahamon dito nang hindi totoo. Ilang beses na ako naghamon. May nangyari ba? Diba? Yun. Ulitin ko, Senator Robin, dalhin mo sa NBI. Pag ang resulta ay mga BBM vloggers yan, idemanda mo ako. Pero pag ang resulta ay mga DDS vlogger yan, mag-resign ka. Napakasimple lang yan. Yun. Mga kababayan, simple lang naman yan. Diba? Baka naman sabihin mo, sino ka para mag-demand sa akin? Aba, sinahuran ka ng tax ko. Nagbabayad ako ng tax. Sahod mo galing sa amin. Kaya may karapatan kaming mag-demand.
Bakit? Mapupunta ka ba dyan kung hindi dahil sa tax namin? Mapupunta ka ba dyan kung hindi dahil sa boto namin? Binoto kita, tandaan mo, Senator Robin. Number 1 ka nga eh. Diba? So yun, mga kababayan. Ang aking reaksyon. Patunayan mo yan, Senator Robin, dalhin mo sa NBI. Kaya nga sabi ni Tito Sen instead na magyaw-yaw ka dyan at magbigkas ka ng pangalan. Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusef Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for a voice print? Imbis na Yes, muna tayo, nababagit tayo ng pangalan. Because I cannot- The name of Jose or Tony Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree hindi with that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na mayroong troll. Pwede po bang papalabas po natin yun? 2016 pa malayo pa tayo. Alam mo, sa totoo lang, Robin, alam ko kung saan mo galing yung mga video na yan. Mga DDS lang din nag-share sa'yo niyan. Alam nyo, Senator Robin, yung pinakita mo ngayon na merong video na inamin ni PBBM na may troll siya. Tapusin mo yung buong litanya ni PBBM. Tapusin mo yung buong speech niya. Hindi yung puto lang. Kasi kapag puto lang ipakita mo, talagang sabihin mo may troll. Kasi inamin ni PBBM dyan, may troll siya. 2016 pa lang. Pero pag tapusin mo ang video at mula sa umpisa panoorin mo, doon mo malalaman bakit niya sinabing may troll. Ito po yung pinakita ni Robin. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protest na tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanagpanatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya doon kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... Bakit? Bakit putol? Bakit putol yung salitang troll army? Anong sunod ng sabi ni PBBM? Ipakilala ko sa inyo ang ating troll army, buong Pilipinas. So paano nangyari yun? Kaya bang bayaran ni PBBM yan, buong Pilipinas, troll army? Ang totoong video niyan, ito Senator Robin, pakita ko sa iyo. Troll army ni PBBM. Ito, yung buong video kasi. Walang nananalo na ito na nag-iisa. At siguro napakarami masyadong kailangan ng batiin. At siyempre, unang-una, yung araw-araw naming nakikita, yung mga grupo na nagsiset up sa amin. Well, let me take it even back further. Nagsimula talaga lahat ng please all sit down. Mahaba ito. Diba? Mahaba-haba ito. Starting in 2016 pa malayo pa tayo. Diba? Mahaba yan, Senator Robin. Buo dapat pinakita mo. Dahil noong 2016, nagpo-protest na tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanagpanatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya doon kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Troll army hindi part. Papakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourself? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Diba? Once in a while, nagko-contribute ako. Pero ito talaga, yan. Yan, that's what kept my political... Kita nyo mga kababayan, nag-hire siya ng 3 troll army. Ang tanong doon, si PBBM at the time is a private person. Hindi pa siya sa politics niyan kasi natalo nga siya ni Mama Lenny. Kaya ang sabi ni PBBM, wala akong nakuhang balita sa ABS at GMA kasi nga nung naalala ninyo, nung 2022 election, ang GMA putla lahat ng mukha nung nalaman nilang si PBBM ang nanalo. Ang ABS
Wala na po noong 2022 kasi pinasara na ni Digong. Diba? So, sabi nga ni Mel Chanco, sabi pa nga ni Mike Enriquez, uwi na ako, tapos na ang laban, ayaw ko na. Diba? At paano nangyari na si Yussi Claire Castro ay kukuha ng troll or bubuo ng troll, siya mismo may YouTube channel. Kailangan pa ba ni Yussi Claire Castro ng troll? Kung sa kanya pa lang mismo, daan-daan libo na yung nanonood. Ako, katulad sa akin, kukuha pa ba ako ng troll kung ako mismo dito sa aking live? Libo-libo rin ang nanonood. Hindi mo na kailangan ng troll. Ang kailangan mo dito, ebidensya. Hindi puro kwento salita at hindi putol na video, Senator Robin. Hindi mo kailangan ng trolls. Alam niyo, sa totoo lang, ang mga taong nangangailangan ng trolls, yan yung mga talunan. Yan yung mga walang integridad, mga wala ng mga alindog. Yung kahit tatakbo ka, hindi ka naman nanalo sa sunod. Bakit? Ang mga tao or ang mga politician na nangangailangan or bumuo ng trolls, yan yung mga mahihina. Kailangan mo ng trolls para bumango ka. Kasi ito lang, Senator Robin, bashing, either good or bad, is part of publicity. Diba? The bashing, either good or bad, is part of publicity. Ngayon, kung ibabash ako, ngayon, kung susuportahan ako, pabor na pabor sa akin yan. Kasi part of publicity yan. Kahit pa sabihin bakla ako, and then so what? Diba? Kahit sabihin ako matalino ako, and then thank you. Either good or bad bashing is part of publicity. Kaya Senator Robin, hindi porket sinabi ni PBBM na meron siyang hired na troll, take note, si PBBM at the time, hindi pa siya politician. Kasi talo nga siya niyan ni Mama Leni Robredo. Diba? Naku po, mga kababayan, Diyos ko. At saka, kung may hired man na troll ang PCO, bakit hindi nyo ipaliquidate? Bakit hindi nyo hingiin lahat ng mga nagastos nila sa ahensya nila? Di ba nire-report naman nila every year, ang kanilang mga expenses? Di ba? Naka-liquidate, naka-audit naman yan. Kung saan napunta ang pondo nila? Baka balikan kayo ng PCO bago nyo ipaliquidate sa amin, bago nyo ipa-audit sa amin, i-audit nyo muna ang opisina ni Sarah. Ay di mapahiya kayo ngayon. Diba? Yan ang mahirap sa ahensya ng gobyerno. Kapag merong isang politician makasilip na merong kaunumalya na ginawa ang isang ahensya, ang ahensya na pinagbintangan, pwedeng ibalik. Kung kami, PCO, meron kaming ginawang anomalya, bakit hindi nyo questionin muna ang confidential fund ni Sarah? Mababalikan kayo Mababalik sa inyo yung bato ninyo. Kaya ako sa inyo, manahimik na lang kayo. Diyos ko po, nakakahiya. Diba? Tigil nyo yan. Kaya nga sabi ni Tito Sen, instead na magbigkas ka ng pangalan dyan, dalhin mo sa NBI. Tapos, kung ano ang resulta, di pakulong mo. Kasi baka naman, pag si Yussi Claire Castro ang makasagot niyan, or di kaya, syempre, kung ako kay Yussi, hindi po pwedeng ganyan. Kailangan mag-file ako ng complaint. Diba? Kasi kasiraan niya to Di ba? Ito, mga kababayan, pakinggan nyo si Yussi Claire Castro. Mga kababayan, wait lang. Ito, bubuksan natin. Mga kababayan. Ito, kasi sumagot na si Yusik dito, mga kababayan. Patungkol dyan sa troll na yan. Ito. For the satisfaction of Senator Robin Padilla. Ayan. Hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lehitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So I deny that the person or kung sino man sa dalawa dun na I was talking to a certain vlogger. Now,
Si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Oh, ayan. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas. Troll farm for fake news. Ayan. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Kaya nga. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. Tama. Diba? Oh. And since dininay niyo po na... Sinagot na ni Jose Claire Castro. Sana, Senator Robin, kung saan mo man yan napulot, alamin mo muna yung nagbigay sa iyo niyan. Baka yung nagbigay sa iyo niyan ay miyembro doon sa mga vlogger na humihingi ng dagdag. Doon sa audio clips na nag-uusap. Baka yung nag-abot sa iyo niyan, DDS vlogger lang. Bakit, Senator Robin? Hindi ba si Jeffrey Celes ang nag-abot sa iyo niyan? Di ba si Jeffrey Celes ang nag-issue niyan? Ha? Bakit hindi mo subukang tanungin si Jeffrey Celes? Eh di ba meron siyang inciting to sedition case? Dahil sa ginawa niyang ganyan? Oh. Alam ko kung sinong nag-abot sa iyo niyan. Diyos ko, si Jeffrey Celes lang naman ang nag-topic niya nung nakaraang linggo na si Jose Claire Castro daw ay may troll farm. Oh. Imposible naman na hindi si Jeffrey Celes ang nag-abot sa iyo niyan. Eh sa lahat ng DDS vlogger, si Jeffrey Celes lang ang nag-content niyan. Ah. Gusto nyo malaman? Gusto nyo makita? Kinontent ko na yan eh. Ito, Celes. Oh, ito, Jose Castro. Ito, Troll Farm. Ito malaman ninyo. For the satisfaction. Isa umanong troll farm ang pinupuntuhan ng Chinese government. Kahapon po si... For the satisfaction. Ito Jeffrey Celes. Mga kababayan, Jeffrey Celes, Troll Farm. Para malaman natin, kinontent ni Jeffrey yan. Balik po tayo sa mga balita. Totoo po ba na meron? Categorically denied. For the satisfaction. Pinakalayunin ay may bunyag ang... Of yung Madidili. Ito mga kababayan. Hanapin ko dito sa sinisave ko. Hindi ko titigilan hanggat hindi ko nakikita yung sinabi ni Jeffrey Celes na may troll farm. Naku, mga kababayan, medyo malayo-layo yun. Para malalaman natin. Actually, si Jeffrey Celes lang ang nag-content niyan. Mga kababayan, patungkol sa troll farm na yan. Ka-Eric. Anong pangalan niya? Ka-Eric, di ba, mga kababayan? Ka-Eric. Si Ka-Eric. Binanggit po ni Senator Marcoleta na nadiskubre nila ang isang account, no? Isang account pa lang ito, na ang mga gumagawa ng troll farm nagkakaroon ng fake registration, no? Nga gumawa ng troll farm ay mga ginamit nila mga fake accounts, Vietnamese, Arabic, Turkish, Indian. Yan po ang mga nakalagay na mga accounts na kunwari marami ang miyembro. Yun pala lumalabas ang isang troll farm operations allegedly ay under kay Claire Castro. Kaya po mayroon siyang recording na kumakalat ngayon sa social media. Nag-leak po ito at tinatawagan niya at minumura, no? At niyayaw-yaw, no? Ngayon ang sabi ni Jeffrey Celes o ni Ka-Eric, si troll sa troll farm si Claire Castro. Tinawagan, kumakalat at niyaw-yawan daw. Tapos yung vlogger na binigkas ay mga DDS. So paano nangyari yun? So si Yosek ang nagbayad sa mga DDS? Aba, Ka-Eric, nako, hindi po pwede i-share ko kay Jose Claire Castro ito. Sa'yo na una ito. Baka madagdagan yung kaso mo. Nako po. So yun po yun mga kababayan. Dito tayo
kay Sara. Si Ka Eric ang unang nag-issue niyan. Galing daw kay Marcoleta. Ngayon siguro, ilang linggo, ilang buwang nakalipas, 2 buwan, binigay kay Robin. Si Robin naman, hindi nag-research. Nga. Di ba? O di bumalik, nag-boomerang ngayon. O di ba, Ma'am Rosana?